why merong petition sa Supreme Court about that. Okay. What's your take on that, Yusek? Siyempre, tututulang ko yung sinabi niya. Di ba? Unang-una, sabi nga natin, may power na nga. Kung ikaw ba, balak mong magnakaw at dadami ka pa ba ng tao na makakausap? Sinabi na ito kanina, bakit kailangan pang tapikin? Ito ang si Saldi ko, kung pwede nilang ipasok ito sa mismong pinaka-NEP. Di ba? Bakit kailangan marami ka pang tawaging tao kung ang balak mo talaga magnakaw? Yun lang yun eh. O, ngayon pumirma ang Pangulo, of course. Kasi ito yung nakita niya. Inayos nila. Nagdito ng line items na 194 billion pesos. Mas malaki pa sa sinasabing insertion. So ipakita na lang natin kung yung mga insertion na sinabi na yan, pakita muna nila bago tayo magsalita dito. Kung ito, pumasok talaga kay Pangulo ba talaga ang nakinabang dito, sinong proponent yan, sinong proyekto yan, dahil may sinabi na si kanina si si Sec Gatchalian, na marami silang nakita na yung mga vinito ng Pangulo, yung sinasabing mga proyektong sinabing pinasok daw ni Doon Saldi sa ko. inilabas na mga dokumento ni, may yung pinost na mga documents ni Zaldico sa kanyang Saka FB ito lang, page. kung totoo na may inuto sa kanya, bakit the following year, wala na siya as chair ng appropriation committee? O di ba dapat kung magkausap sila at nagkakasundo sila, dapat nandiyan pa rin siya. Yun lang yun eh. Well, I hesitate to call a list a document already. I mean, I'd like to be a bit more prudent about yung kasi mga lalabas, these are usually just Excel lists. If we want to call it a document, it has to be a document talaga, an official document. But anyway, what's your thoughts on that? Yung listahan na linabas niya, may pahina eh. Galing yun sa House Gov, yung bill. So again, whether that was vetoed or what, the fact remains there was an insertion. Whether whoever received the money, the fact remains there was an insertion and that it forms part of the House General Appropriations Bill. The assertion of Zaldico in his three-part thing na hindi lang insertion, may natanggap ng bilyones. 56 billion. Ang sinasabi. What do you think of that? Yun, ako'y naghihintay ng proof doon. Kasi iba yung nasa dokumento, iba yung sinabing binigay. Ngayon, kung titingnan mo yung maleta at yung assertions ni Gotesa, parang nagja-jive. Pero hindi mo naman kaagad makoconclude na natanggap yung 56B. Diba? So ako, kaya nga ang panawagan ko, sana buuin. Yung isang bagsakan. At saka yung picture po, maleta lang eh. Oo. Asan yung laman? Mukhang may sale price pa yung isa eh. Oo, di ba? So, pero pag nakita mo si yung Guteza, bakit lahat hindi alam kung nasaan din ka? si Gutesa, siguro alam ni Yusek kung nasan si Gutesa. Tsaka Bakit yung naman sa pamilya akin niya. bibintang? Baka kayo may alam. Ay, Total, kayo hindi naman ko alam yata kasi, ang kakilala hindi, dyan. ikaw ang nasa gobyerno eh. Pero teka lang, sino ba nag-present sa kanila? Ay, hindi ko alam kung sino nag-present. Please do not Hindi accuse kami me. nag-present dyan. Baka kaalyado nyo nag-present Ay, dyan. hindi. Ay, yan ang propaganda. Biro mo ang assertion mo, ako kasama. Ay, ba't mo hinahanap sa akin? Baka Ay, alam mo. Alam mo, pag ikaw ang estado, Okay. never mind. Well, let's I respect this show. I do not want to go to the gutter. Don't start kasi. Let's ask You're ng vote. putting something to me. But you are representing government. But still, bakit ko malalaman? Hindi ako nag-present dyan. Oh. Bakit mo sa akin You can always say it in a very nice way without You don't have to insulting start. people. Oh, You don't have to excuse start. me. Okay po. Excuse me. Ano You don't have to start. Ganito po. Let's ask na lang each one. Do we have any information from either end? Any information from either end of where he is? And No, I don't know. There was someone who told me that he is in the custody of government, agencies of government, including the family. including the family. Including the family. So, do I know for certain? No, it was relayed to me. Am I part of the scheme that some people would say I am part? I am not. I am just an ordinary citizen who loves this country and would like to comment on certain things. Tinanong natin yan sa Marines eh. At sinabi nila na wala sa kustodiya nila, walang nakakaalam. Siguro ang dapat na natin tanong si Mike Defensor. So, we asked Oo, Mike Defensor again. Medyo nagbago yung kanyang tono na parang as far as he knows, kasama yung mga dati niyang kasamahan. Hindi na klaro ngayon sa second version niya if we're talking about active duty or mga retired. It was just House Speaker, dating House Speaker Martin Romualdez. Cheryl, napakahalaga na dapat yung sinabi ni Congressman ko, buuin niya. Yeah. Huwag yung striptease. Kasi mahirap yung striptease dahil subject to interpretation ng bawat isa. Hindi mo nakukuha saan ba talaga babagsak o dedireksyo yung kanyang mga sinasabi. Ano pong I think they masasabi? both agree naman, at least as far as that's concerned. Dapat kung may sasabihin, sabihin na lahat.
Tama ba? Parang yung sinasabi, Series nga kasi meron silang binabalak siguro. Series lang to. It's definitely a drama. oo. Yung, bakit hindi na lang siya umuwi? Kasi may mga puna, syempre bigyan natin ng boses yung mga kababayan natin na nasa social media, mga pinopost nila, no, na kung handa ka nang sabihin lahat, isiwalat lahat, handa kang harapin yung mga ginawa mo, bakit hindi ka nang umuwi? Sherry, napakahalaga na dapat yung sinabi ni Congressman ko, buuin niya. Yeah. Huwag yung striptease. Kasi mahirap yung striptease dahil subject to interpretation ng bawat isa. Hindi mo nakukuha sa ba talaga babagsak o dedireksyo yung kanyang mga sinasabi. Ano pong I think masasabi? they both agree naman, at least as far as that's concerned. Dapat kung may Lumabas. sabihin na lahat. Oo. Tama ba? Parang yung sinasabi, Series nga kasi meron silang binabalak siguro. Series lang to. It's definitely a drama. oo. Yung, bakit hindi na lang siya umuwi? Kasi may mga puna, syempre bigyan natin ng boses yung mga kababayan natin na nasa social media, mga pinopost nila, no, na kung handa ka nang sabihin lahat, isiwalat lahat, handa kang harapin yung mga ginawa mo, bakit hindi ka nang umuwi? Regardless daw na may banta sa buhay niya. Taong bayan, yung Ghost Project na filean. Na may umusad. May Oo, umusad. 110 days na. Di ba? Meron na po Hindi ako na-file. May na-file na po. Kung hindi po kayo ng Ghost updated, Project? may na-file na po. Ilan? Sa Si Secretary 482? Vince. Ilan ang 482? Hahanapin ko po sa kanya, pero may na-file na po. So, wag po tayong, kasi medyo misleading po yung sabihin na sa Walang ilang araw, na-file. wala pa pong nagawa. Meron na pong sampahan ng Kaya kaso. nga ang tinatanong ko ilan. Kaya nga, bibigay ko po Just sa to inyo be yung fair detalye. with facts, 482 are ghost projects and nobody has even informed the public that out of the 482, 50%, 30%, 10% have been filed. Nag-ano po kami, nagre-report po kami, even during the press briefing. Ibibigay ko lang po sa inyo, dahil hindi ko lang po dala yung detalye ngayon, dahil hindi ko po alam na makakasama ko kayo. So, bibigay ko po kayo ng detalye, pero siguro kung nanonood po ang karamihan ng press briefing, nandun po yung mga reports namin. So yun ang nakakalungkot. Itong third quarter is really a downer and I don't expect the fourth quarter will be any better. And usually, fourth quarter... Will rebound, di ba? Kasi Remittances. Pasko, di And ba? spending. Yung export mo, dahil Pasko yung mga products natin, but I don't think that will happen. And to a certain, that is very important for everyone. Pero ang Malacanang po ba is worried about mga ganito po, yung mga Yung nangyayari sa consequence ekonomiya? sa Of course. ekonomiya. Dahil sa nangyayari na to, dahil sa unang-una may kalamidad. Factor ito. Kalamidad at yung asapin tungkol sa korupsyon na inumpisahan ni Pangulong Marcos Jr. para imbestigahan. Dahil, tandaan natin, 2020 may ghost projects na wala naman nag-imbestiga. Ngayon lang. Dapat nga itong mga call for against corruption noong pa to Pero si Pangulong Marcos Jr. ang nagpaumpisa. Well, anyway, nababahala rin ang Pangulo. Of course, ekonomiya to. Pero nandun pa rin yung positive na view na makakaahon tayo, lilipas din to dahil nakikita naman ng mga investors na ang Pangulo mismo, siya ang kumakalaban sa korupsyon. At sana nga, wala na lang ibang mga obstructionist na, alam mo yun, nang iintriga pa. Tulungan na lang natin ang ating gobyerno na mairaos to at mapanagot ang dapat mapanagot. Yun lang naman ang dapat Don't you think the President would like to address the public after nitong paglabas ni Saldico? Kasi parang recently naman po, ang mga nangyari is more on yung pagre-report po niya, Q&A sa media, pero do you think... About Zaldico's statement? Especially po since Address Nico the public. mentioned himself. Hindi siya nababahala dahil alam niya puro mali ang sinabi. Doon pa lang sin-explain ko sa inyo kanina, in the absence of Ms. Tikia, sinabi ko sa inyo, isa-isa ko sa inyo kung ano yung mali. So, inconsistencies doon inconsistencies. And at the same time, hindi na mabahala ang Pangulo dyan. Mas nababahala ang Pangulo na dapat mabilis na ma-actionan lahat ang mga kasong ito para may mapanagot na talaga. Yun yun. dahil po sinabi nyo na mas nababahala siya, mas gusto niyang mas mapabilis. Though sabi nyo nga po kanina ay hindi siya makikialam sa ICI. Kaya nga tinayo yung ICI para maging independent ito. Pero with this call, na for the people na saying na, well, yung mga miyembro po ng INC at nakikisa ngayon, ay hindi enough sa kanila yung ICI. Gusto nilang mas maging transparent ang ICI. Sa tingin nyo, sa ano yung isinisigaw ng taong What bayan? intervention, if any? Actually, with this kind of rally, prayer rally, peaceful rally, hindi na kailangan magsalita ang Pangulo. Alam na ng ICI kung anong sinasabi ng mga tao. So it's up to them kung ano i-decide nila na procedure. Siguro po panghuli before we both let you go, Ms. Malu,
second this Maraming protesta. salamat sa and ano. inyong imbitasyon. Nananawagan ako sa mga Pilipino, karapatan po natin pumunta diyan sa EDSA at sa Quirino. Karapatan po natin, bakit? Dahil kung natatandaan niyo yung social contract, lahat tayo may karapatan, certain rights binigay natin sa gobyerno para pamahalaan ang ating buhay. Ang mandato ay galing sa tao, ang mandato ay kailangang respetuhin. Yung final ko siguro, yung hindi climate change ang problema, hindi climate, kundi confidence. You have to build the confidence in the market. And part of that confidence is the level of trust. Attorney Claire? Yes, totoo yan. May karapatan po ang bawat tao na magsalita, ipahayag ang kanilang damdamin. Huwag lamang po silang manalig sa mga fake news. Yung po nakakasira sa ating gobyerno. Tandaan po natin, ang Pangulo po, siya po ang nagpasimula ng investigasyon na ito. Gusto niya po mapanagot, ang dapat na mapanagot, lahat ng sangkot, walang sinisino, kamag-anak, kaalyado, kaibigan, hindi po ito exempted ayon sa ating Pangulo. So, kaya po, nandito itong Pangulo para yung trust po ninyo at yung confidence po ninyo ay mas lalo pang lumaki sa gobyernong ito. Tandaan po natin, kaisa niyo po ang gobyerno, kaisa niyo po ang Pangulo na masawata ang korupsyon.